A day in my life as DH or domestic helper here in Kuwait. Magandang buhay. Walang pasok ngayon kaya late akong gumising at syempre nag-prepare na ako ng aking lulutuin, and for today's video ay magluluto ako ng chicken majbous. So ito nga pala yung mga sangkap na aking ilalagay sa aking lulutuin sa ngayon. Ito nga pala yung aking version lang talaga ng chicken majbous. Disclaimer lang po, tayo ay may iba't ibang paraan sa pagluluto. So, ang aking ipapakita sa ngayon ay kung paano lang talaga magluto ng simple na chicken majbous. So, ito na, nagpaliinit na ako ng mantika at sabay-sabay ko nang ginisa yung mga sibuyas, kamatis, bawang, luya, nilagyan ko ng lemon, at pepper. Ayan, sabay-sabay ko na yun sa paggisa sa mga Mars. And sa inyo, depende yan kung paano kayo nagluto. Ako ganyan. Kasi totoo lang. Wala ako sa mood ngayon. Parang tingin ko, ang tamlay talaga ng aking katawan. At parang, ewan ko ba, hindi ko maintindihan. At dinagdag ko na ang iba pang mga sangkap, mga Mars. Yan yung bay leaves, yung darsing, yung cardamom, yung cloves. So, sinabay-sabay ko na yan. At syempre, umekas-mekas lang. Kaya pasensya na kayo ha. The way na magluluto ako ngayon. Pero, iba't ibang paraan na yan. Try ko lang talaga yan. Kung ano bang kahinatnan. So, ayan, nilagay ko na yung chicken. Yan, tatlong hiwa ng chicken na yan. Yung isa, hindi ko na sinabay o hindi ko na niluto kasi hindi lang naman maubos yan, sayang. Diba? So, tipid-tipid din kapag may time. Agree. At ayan, nilagay ko na rin yung mga powder, yung asin, curcum, paprika, black pepper, yung madras curry powder. Yan lang talaga yung nilalagay ko every time na magluto ako. So, ginisa ko lang yan. Tinakpan ng konti na minuto. Saka, bubuksan na naman. At balik ta rin. Ganyan. Ganyan kadali magluto ng chicken majbous. Ayun, siguro marami pang mga parte yan kung paano magluto. Pero ako ganyan lang talaga ako magluto, mga Mars. Hindi naman kasi yan dito mga amo ko, Mars. Importante, malinis lang. Siyempre masarap naman yan. Ako pa ba? Aray. So ayan, pagtapos ng baliktad, lagyan na yan ng tubig, mga Mars. Lagyan siya ng tubig, and then ilalaga ko siya hanggang sa lumambot yung manok. At syempre mamaya pag kumulo na yan, tingnan ninyo kung ano yung lasa. Kung kulang yung asin, syempre dagdagan nyo. Okay lang yung kumulang ang asin, pwede madagdagan. Pero pag sumubra, tubig yung idagdag ninyo. Ay nako. So kayo, anong niluluto nyo dyan sa ngayon? So ayan, takluban lang siya. At habang ako'y nilalaga ng chicken, syempre, na rin ako ng bigas. Hinugasan ko siya ng ilang beses para malinis, saka hindi plasmatize yung ginagamit namin dito sa bahay. Yung ordinary lang talaga na bigas, yung binibili sa Tamoil. So, hugasan lang siya ng ilang beses, tapos hayaan na lang muna siya. Ibabad lang muna siya. And mamaya, kapag malambot na yung manok, kapag okay na, ay saka natin ilalagay yung bigas. So, after 45 minutes na paglaga ng manok, in-check ko na at malambot na. So, hinango ko na. Hanguin ko siya. Nilagay muna sa pinggan. Pa isa-isa. Ayan.
So, dapat i-check ninyo yung manok kung malambot na siya. Yung amo ko kasi gusto niya 1 hour talaga yan ilaga ang manok, mga Mars. Pero minsan parang pangit din siya pag mga over na talaga sa laga, diba? So, ako 45 minutes lang, depende. And after mahango yung manok, ay syempre kukunin ko na rin yung mga ganyan, oo. Yung mga spices na, yung mga ano ko kanina na nilagay dyan. Like mga sibuyas. Dapat kasi tubig lang yung matira dyan, mga Mars. Kukunin yung mga andyan sa tubig. Grabe, naintindihan nyo ba? So, after nyan, makuha na lahat ang andyan sa sabaw. Sabaw na lang ang natira. So, ilalagay ko na yung binabad ko na bigas. Ayan. So, tansyahin nyo lamang kung ano kadami yung tubig. Ako naman kasi, nagdagdag ako ng tubig, mga Mars, dahil yung alaga kong binata, gusto niya yan sa bigas, sa kanin, yung parang may tubig, yung mabasa ba, yan yung gusto niya, tapos maraming mantika, yan yung gusto niya. Pero ako hindi ko na dinagdagan ng mantika, tubig lang. And syempre lulutuin yung kanin, at habang niluluto ko yung kanin ay ipiprito ko na yung manok. Ganyan na, prito yung manok hanggang sa mag-brown siya. Tapos na ang ligaya. Kapag dito lang sa bahay na ordinary na kainan, hindi na ako naglalagay ng mga toppings. Pero pag may bisita, may mga nilalagay ako dyan sa ibabaw ng kanin. So, dito na sa bahay, kami lang. So, ganun lang. Prito, after ng prito, ganyan na siya. Brown na siya. Okay na yan. Diba? Madali lang naman. Madali lang naman magluto ng manipos. So, yan na. And then, i-check syempre yung kanin kung luto na. So, pag luto na siya, hinaan na yung apoy. At kapag okay na talaga, syempre patayin na yung apoy kasi pangit pag ma-overcook yung kanin. So, okay na yan. Luto na siya. Lagay ko na yung manok sa ibabaw. Tapos takpan. Tapos patayin yung apoy. Ayan na. Mamaya, pagkakain sila, kukuha na lang. Kung ano oras sila kakain, initin ko na lang yan sa microwave.